Tignan niyo po yung katabi niyo kung ready na. Na yung kahit maghapon tayong nagtrabaho, gising na gising kasi arise and build. Kaya pakisabi sa kanya, alang matudtud. Arise and build. Let's welcome the servant of the Lord na magbabahagi po ng salita ng Panginoon tonight, Pastora Glenda Francisco. Praise God. Thank you po, Pastor Phil. Magandang gabi sa ating lahat, sa lahat po sa inyo na nandito po sa loob ng sanctuary, and to all who are online, sa lahat po ng ating po mga kapatiran at lahat ng mga kapastoran na nanonood po sa gabing ito. Ang tanong po natin sa gabing ito, nakaarangkada ka na ba? Yan, gusto kong makita yung mga mukha nyo eh. Ayoko yung malalayo kayo. Gusto ko, nakikita ko yung facial expression nyo. Kasi medyo malabo po yung mata ko ah. At tama yung sinabi ni Pastor kanina, walang matutulog. Unfair! Alam nyo po ako, natulog ako 2:00 ng madaling araw at nagising na ako ng 5:00. At hindi pa ako natutulog, kaya unfair naman kung tutulugan nyo ako. Kaya sabihin nyo sa katabi nyo, walang matutulog. Mahalaga po yung pag-uusapan natin sa gabing ito. Sa tingin ko naman, dahil sa ngiti ng inyong mga mukha, sa ngiti sa mga mukha nyo, nakaarangkada na tayo. Kasi napakabata pa po ng taon natin. 8 araw pa lang ang nakakalipas. And we must be excited this year. Napakaganda pa naman ng ating pong theme na Arise and Build. So kapag mag-a-arise ka, dapat talang papate-pate, po. O paumanhin po sa mga Tagalog. Kaya nga po sa gabing ito, we will study about the principle of the first. Marami po yung nagtatanong, paano po natin uumpisahan ang ating taon? At kayo po na nagmo-morning watch, pwede bang makita yung kamay ng mga nagmo-morning watch? Ayan, salamat po. Last Thursday, si Pastor Herbert po ay nagbigay ng pagtuturo po sa atin. Ginamit po niya yung acrostic na START. Naaalala po ba nyo yun? Tayo na nagmo-morning watch. Ano po yung START? Ang sabi po niya, S is seek God's guidance. T, trust God for the best. A, aim to arise and build. R, review the past year. And T, take the right partners. At ang ganda nga naman, tamang-tama na umpisahan ang ating taon. At maaaring hanggang ngayon, nagtatanong tayo, paano natin uumpisahan ng tama ang ating pong taon? Ako, simple lang po ang ipapayo ko po sa inyo. Very simple and yet very important instruction this evening. To start the year right, we need to start it with God. Kung gusto po nating maging tama ang pasimula ng ating taon, kailangan umpisahan yan sa Diyos. Amen po ba? Umpisahan natin, paano po inumpisahan ang Biblia? Ano po ba yung unang aklat ng Biblia? Genesis. Ano po yung nakasulat sa Genesis 1:1? Ang nakasulat doon, in the beginning, God. Sa pasimula, kailangan umpisahan yan sa Diyos. God is very, very important. Huwag po natin kakalimutan that when we start our life with God, all the significant things can come to us. Binubuksan ang pintuan sa lahat ng makabuluhang bagay na dadaloy po sa ating pong mga buhay. Ano sikreto? Umpisahan ang taon po natin sa Diyos. When we start with God, all the good and beautiful things follow. In the account of creation, every time na magkikreate si Lord, ano po yung binabanggit na phrase? It is good. It is good. It is good. Nung nilikha yung masterpiece, nung nilikha ang tao, it was very good. Kaya lahat ng mabuti, lahat ng maganda, dadaloy sa buhay mo pag inumpisahan mo ang taon mo sa Diyos. Kaya nga pong sabi po sa Matthew chapter 3 or 6, verse 33,
Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo anong nakasulat dyan? Ang lahat ng inyong pangangailangan. So this year po, it is highly advised that we should check on our connection with God. Kumusta po yung ating pong koneksyon sa Diyos? This should be our priority check. Alam ko marami po tayong pinagkakabisihan, marami po tayong ginagawa, pero ang dalangin ko maging pangunahin sa atin na kailangan nating suriin ay yung ating pong relasyon sa Panginoon. Mahalagang umpisahan ang taon sa Diyos. These are the questions for all of us. Is our personal altar with the Lord intact? Yan, palagi pong naririnig yung building our altar. Is our communication line open? Na tayo po ba sa pananalangin natin, walang party line, walang third party, no distraction. That whenever we pray to God, we are so focused on God and we do not only talk or speak before God or ask something, but we know how to listen to the voice of God. We know how to sense the voice of God in our spirit. Is our word life constant and consistent? Alam ko, every year, ninanasa natin yan na maging tuloy-tuloy yung ating pong through the Bible, na matapos natin from Genesis to Revelation. Hindi ko alam kung ilan ang nagtagumpay sa atin. At hindi naging consistent. Ngayon, sa panahong ito, by God's grace, make an intentional effort that we will be consistent. And our word life must be constant. We need to soak in the word. We need to be grounded in the word of God. Is our devotion sincere? We do not only go through the motion of spiritual things. No, yung mga nakasanayan lang natin. But whenever we read the word, we really encounter God in our devotion. Okay? We do not only do these religious activities, but we do everything as a devotion to God. Is our heart passionate still? Marugdog pa ba ang puso mo? Kapahinga po natin, bagamat malamig po sa loob ng sanktuaryo, dapat maalab ang puso natin sa Diyos. Is our encounter with God fresh and updated? Yung ating pong mga karanasan, hindi po yung mga last year pa, yung last January, last June, but we have a fresh encounter with God this year. This day, itong araw mismong ito, meron po tayong mga encounters with God. Is our love relationship with God healthy? Yan po yung mga tanong na mahalagang pagbulay-bulayan natin. Marami tayong nais ayusin sa taong ito. We want to organize things. We want to start things right. At ang pangunahin dapat ay ang relasyon po natin sa Panginoon. Kung gusto nating tuloy-tuloy na umarangkada tayo sa ating pong buhay, kailangan ayos ang relasyon po natin sa Panginoon. In the context of creation, we will study tonight that as we start our year with God, what are the blessings? What will benefit us if we will start our year right? Starting our year with God brings, number one, the creation of His intelligent design. Ang paglikha ng kanyang intelihenteng disenyo sa bawat isa sa atin. Sa Genesis 1:1, itutuloy po natin yung second phrase. Ang sabi po dyan, in the beginning, God. So we will start with God. Pagkatapos nun, anong nangyari? God created the heavens and the earth. Ang Diyos po natin, siya po ang ating master architect. Meron po siyang disenyo sa lahat ng nilikha sa mundong ito. At alam po ba ninyo, may disenyo siya, may plano siya sa ating pong mga buhay. Tingnan natin paano po lumikha ang Diyos natin. When God creates, He creates big. Pag ang Diyos lumikha, bongga, malakihan. He creates grand. Gumamit po ako ng mga adverb na talagang
gusto kong makita natin gaano katindi kapag lumikha ang Diyos dahil may kinalaman po ito sa plano niya sa ating pong mga buhay. He creates impressive, kahanga-hanga. He creates splendid, maluningning. He creates magnificent, napakarilag. He creates superb, napakagaling. He creates glorious, malwalhati. He creates majestic, kamangha-mangha. And He creates awe-inspiring, kasindak-sindak. Ano yung unang nilikha niya? Ang kalawakan. He created the heavens and the earth. Alam po ba ninyo that our universe is so grand? Kaya ginamit ko po yung mga adverb na ito ay talagang wala namang lapat na mga salita dun sa nilikha ng Diyos kung hindi yung mga narinig natin ngayon. Superb, glorious, majestic, inspiring. Alam niyo po yung isang pangkaraniwang kalawakan dito po sa Himpapawid. Yan po'y nagtataglay ng billions of individual stars. Our galaxy alone, yung Milky Way galaxy, contains 200 billion stars. Kaya po ba niyong bilangin yung 200 billion stars? Gaano kaya katagal bibilangin yon? Hindi lang po stars, kundi meron din pong mga planets, 100 to 200 billion planets. Some are giant gas balls, while others are small and rocky. The average distance between one galaxy and another is about 20 million trillion miles. Meron po tayong engineer dito, Engineer August. Na-imagine po ba ninyo, gaano kalawak yun? Ha? Ang tindi. Ano ho kasi, hindi lang po milya-milya, kung hindi 12 million trillion pa. 12 million trillion, di ko na yata alam bilangin yon. No? 12 million trillion miles away. Ilang galaxies po yung nandyan sa kalawakan? Ang dami. Every patch in the sky contains 200 million galaxies. 200 million. Isa lang dyan yung Milky Way. Kung nasaan ang solar system at nandun yung ating pong planetang Earth. So, na-imagine ba ninyo gaano kalawak ang kalangitan na nilikha ng Diyos? Ito yung ibig kong sabihin, it's so grand, it's so vast, it's so big. Napakalaki nito. Ganyan lumikha ang ating pong Diyos. Yan ay dinisenyo niya at kanyang nilikha. Kaya ang sabi po dito sa Isaiah 48:13, surely my hand founded the earth, and my right hand spread out the heavens. When I call to them, they stand together. Ako ang lumikha sa pundasyon ng daigdig. Ako rin ang naglatag sa sangkalangitan. Kapag sila'y aking tinawag, agad silang tutugon. So ano po yung connection nito sa buhay po natin ngayon? What is the relevance of God's creation, the vast creation of God? Alam po ba ninyo that God is still in the business of working His intelligent design in our lives? Sino pong naniniwala may plano ang Diyos sa Kanya? Amen? Lahat tayo, kahit ilang bilyon pa tayo, dito sa mundong ito, may plano ang Diyos sa atin. Higit tayo na sumampalataya sa Kanya. At ang pagpaplano ng Diyos sa buhay natin, hindi po ito simple. Kung gaano po ka-grand, ka-superb, ka-majestic, yung Kanyang creation, doon sa unang creation niya, ganyan din po katindi ang pagpaplano ng Diyos sa buhay po natin. And He is in the business of working His intelligent design in our life. His intelligent design for our relationship with Him, with our family, with our personal life, with our business, with our career, with our ministry, studies, relationship with disciples, our brethren, relatives, colleagues, friends, neighbors, and others. Sa lahat ng patungkol sa atin, may matinding pagpaplano ang Diyos. At hanggang ngayon,
kumikilos siya para may sakatuparan yung dinisenyo sa ating pong mga buhay. Kaya alam po ba ninyo, when someone starts with God and stays with God, kailangan nag-a-abide, hindi lang uumpisahan, kundi magtutuloy-tuloy, mananatili tayo sa Diyos. And when one stays with God, the grand, impressive, magnificent, glorious, majestic, and awe-inspiring work of God continues in his life. Ito po'y nagpapatuloy. God never stops working in bringing out the best in us, through us, and for us. Amen? Pwede naman nating palakpakan ang Diyos na napakatindi ng kanyang malasakit, ng kanyang pag-ibig, at ng kanyang pagtupad sa mga idinisenyo niyang plano sa ating pong mga buhay. All we have to do is to start everything with God and to stay with God. Kailangan nananatili tayo sa Panginoon. Kaya alam po ba ninyo, everyday excited ako eh. Hinihintay ko ba yung matinding pagbuhos ng galaw ng Diyos sa buhay ko? Because I know in my heart, it is a conviction in my heart that God has a beautiful design for all of us, a beautiful plan for all of us. Kaya kailangan handa tayo. Sabi nga po ni D.L. Moody, the world has yet to see what God can do with a man fully consecrated to Him. By God's help, I aim to be that man. Amen? Aim to be that man na matinding pagkilos pa ang gagawin ng Diyos sa ating pong mga buhay. I always rise up excited every day. Kaabang-abang po kasi yung gagawin pa ng Panginoon sa taong ito, no? Na buo ang puso natin, nakatalaga ang buhay natin sa Kanya para sa Kanyang kalwalhatian. Di po ba kayo nag-excite? Ha? Kahit paminsan-minsan may mga setbacks, may mga problema, may mga mahihirap, may nababalitaan tayong hindi maganda, may mga negatibo, pero hindi tayo nakafocus dyan. Amen! Nakafocus tayo dun sa galaw ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Grabe. Pakisabi nga sa katabi mo, kaabang-abang ang buhay mo. Ha? Talaga namang aabangan natin ang susunod na kabanata sa buhay natin. Kaya lang, huwag tayong makakalimot sa Diyos. Kahit na saglit lang, huwag mong hahayaan na ikaw ay mawalay sa Diyos. Umpisahan natin ang tama ang taon, tapusin natin ang tama sa pamamagitan ng pananatili sa malalim at malapit marubdob na relasyon sa ating pong Panginoon. Iwala mo ng lahat, wag lang ang maalab na relasyon mo sa Panginoon. Amen po ba? Kasi pag yan ang inuna mo, all of these things, lahat na ng kailangan mo, ninanais mo, para ikaw ay umunlad, ay idaragdag na lang sa atin yan ng ating Panginoon. Huwag nating palaging inuubos ang oras natin sa paghahabol sa mga bagay dito po sa sanlibutan. Hayaan natin yung pagpapala ang humabol sa atin. Kasi kapag nakatutok tayo sa relasyon natin sa Panginoon, pandagdag lang yung mga pagpapala dito sa lupa. Amen? Let us give the Lord a hand of praise. Hallelujah! Thank you, Jesus. And then number 2, and hope, ano po ang pagpapala kapag inumpisahan natin ang ating pong taon sa Diyos? Inumpisahan po natin ng tama. This will bring the redemptive purpose of God. 1 Peter chapter 1 verse 18. Alam ninyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana
sa inyong mga magulang. Ang pinantubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Pinili na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. Even before the beginning. Andito na po yung redemptive purpose of God. At ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dito po sa Tito, Kabanatang 1, at doon sa unang talata, mula kay Pablo, isang lingkod ng Diyos at apostol ni Hesukristo, sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makapagpapalapit sa atin sa Diyos. At bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. O, tuloy natin. Anong sabi po dyan? Bago pa likhain ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos. Ano yung buhay na yon? Buhay na walang hanggan because of the redemptive purpose of God. Na kailanmay hindi sinungaling. So before the beginning, there was the eternal purpose of God in redeeming mankind. Last verses po na gusto ko pong ihatid sa inyo, mga taga-Efeso, Kabanatang 1, talatang 4 hanggang 5. Bago pa likhain ang sanlibutan, paulit-ulit po yan, bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang Kanyang layunin at kalooban. That is the redemptive purpose of God. Hindi pa man po tayo nililikha o hindi pa tayo nilikha. Hindi pa man tayo nagkasala. Even before the beginning. Even before the foundation of this world. Nandoon na pinili si Hesukristo para maghatid ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. In His foreknowledge, God knows that man will fall. At bago pa man siya nagkasala, may solusyon na ang Diyos. Hindi po ba masarap yan? Bago pa tayo nagka-problema, may solusyon na ang Diyos. God can't lose us. This is very encouraging. Ayaw tayong mawala ng Panginoon sa Kanya. Kaya hindi pa man tayo nagkakasala. Nakita pa lang niya in His foreknowledge that we will sin, we will fall. He already provided salvation or redemption and salvation for all of us. Amen. If God can't lose us, we can't lose God. Alam nyo, sadyang napakahalaga po natin sa Panginoon. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Bago pa man nilikha ang lahat, ang nasa puso na niya ay ang pagtubos sa sangkatauhan. Kaya ang taong inumpisahan ang taon niya sa Diyos, walang problemang hindi niya masusolusyonan sa tulong ng Panginoon.
Amen? Wala pa yung problema, may solusyon na. Advance na yung solusyon. Kaya kapag tayo'y nanatili sa Diyos, walang problemang hindi masusolusyonan sa iyong buhay. Gaano man kahirap ang problemang yan, for sure, may solusyon ang Diyos sa lahat ng ating pong problema. So when we start our year with God and abide in Him, we continue to enjoy the blessings of the redeemed. Ano ba yung pagpapala ng mga tinubos? Mga kapatid, sino yung tinubos na dito? Taas ang kamay. Ayan, lahat ng sumampalataya sa Panginoon, tinubos na tayo sa kabayaran ng ating pong pagkakasala. Tayo po'y may kaligtasan at tumatamasa tayo ng pagpapalang nagmumula sa Diyos. Anong mga pagpapalang yan? We continue to enjoy forgiveness, sanctification, yung pagpapabanal sa atin. Araw-araw, we are being changed from glory to glory. Another blessing is the abiding presence of the Holy Spirit. Kailanman, hindi ka mag-iisa sa buhay mo. Kahit kung minsan, walang friends na available because of their limitation. Sometimes there are no family members available. But the Holy Spirit is always available for us. Merong pong tinatawag na abiding presence of the Holy Spirit. And because He is in us, He is always with us, and we can experience the empowerment of the Holy Spirit. There is constant enlightenment in our lives. Di po ba dun sa creation account, there was darkness, and God created the light. He dispels darkness. Sa buhay po natin, ganun din. When the Holy Spirit moves in our lives, He dispels darkness in our lives. He enlightens us. May enlightenment. Kaya tayo nagkakaroon ng wisdom. Nagkakaroon ng discernment. We can discern the evil spirit from the good spirit. Nadidiscern natin yung paligid natin. We know what to pray. Tayo tumamasa ng kagalingan. We enjoy intimacy with God. We still enjoy the victory in our lives. Every challenge, andun yung pagnanatili tayo sa Diyos, for sure. We will obtain victory. There is protection, provision, promotion, abundance, peace with God, freedom, strength, meaning in life, fulfillment. And lastly, purpose. Hindi ko na po sineparate to. Sinama ko na yan. Nagkaroon ng purpose ang buhay natin. The very reason why God redeemed us so that we will be also an instrument for the redemption of other people. Hindi naman po tayong magre-redeem, but we will share the gospel to them so that they will come to know our Lord Jesus Christ. Kaya kapag inumpisahan po natin ang taon natin sa Diyos at tayo nananatili sa Kanya, walang pagkaudlot sa mga pagpapala ng mga tinubos. Tuloy-tuloy na dadaloy ang mga pagpapalang ating pong nabasa sa gabing ito. There is no delay of these blessings in our lives. Amen? Parang hindi kayo masaya. Masaya po ba kayo? So let this encourage us. Ano po? Na ang daming dumadaloy na magaganda at matitindi sa buhay natin kapag inumpisahan ang ating taon sa Panginoon. When we start everything with God and remain in Him, there is nothing to lose but everything to gain. Walang mawawala, bagkus puro pakinabang ang ating pong matatamasa, ang ating matatanggap kapag tayo'y inumpisahan natin ang taon natin sa Diyos at mananatili tayo sa Kanya sa lahat ng sandali ng ating pong buhay. So start right and start with God. Amen? Sige po, tayo po ay yumukot manalangin. We thank you, Lord, for the truth that we have heard tonight. We are so much blessed, O God, because even before the foundation of the world, you have chosen us already. You have already provided the redemption and the salvation
that we needed because you cannot lose us. We're so grateful because you loved us that much. Ano nga po ang pwedeng makita mo sa amin na kung saan inibig mo kami ng sukdulan na ganito? Kami po ay mga makasalanan, mahina. And yet, O Father, you loved us that much. So napakaganda, Panginoon, ng pakiramdam na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay inibig kami ng lubusan. And you have a grand plan for all of us, O God. You have a beautiful design for all of us. When we trusted you as our Lord and Savior, you allowed all these blessings in Christ, all these spiritual blessings to flow into our lives. That is why today, O God, we are enjoying all of these benefits. At marapat lang, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay tumalima sa pag-ibig mong ito, na kaming lahat igagalang ka namin sa aming mga buhay, patuloy na ikaw ang magiging pangunahin sa aming pong buhay. Walang anumang bagay dito sa sanlibutan ang pwedeng makapang-akit sa amin, Panginoon, because we have already that resolve in our hearts that as long as we live, God will be the priority of our life. We will make an intentional effort, O God, to be in constant fellowship with you, to be intimate with you. Yung pinakamalapit na relasyon na pwede po naming maabot sa aming pong pakikipag-ugnayan sa inyo, ang ninanasa po ng aming pong mga puso. Just like the prayer of David, O God, there is only one thing that we desire in this life, and that is to dwell in the house of the Lord and to continue to behold your beauty in our lives. Thank you so much for your goodness, Lord. We will keep this in our heart, and we will live by this truth, O Lord, that we will start our year with you and will continue with this life, having our Lord Jesus Christ as our intimate God. Salamat po sa lahat ng ito. Maingat na po naming ibinabalik lahat ng papurit pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. At ang lahat po'y magsabi ng Amen, Amen. God bless us all po. Let's all stand po. Hallelujah. Let us start our year with God. Ganda po noon. Actually, it's not only every year, it's every day. At maging puso na po natin yan, na parati natin ini-start yung buhay natin sa Panginoon. Kaya when we talk about building or arising and building, the first thing na kailangan ma-build po sa atin ay yung mga personal altars po natin. Kumusta po iyon? Yung devotion natin sa Panginoon, yung bang pagising natin sa umaga, siya ba talaga yung inaasam-asam ng puso po natin? If we failed last year, this is now the time na hindi po tayo papayag na muli pong mag-fail yung pagbibuild po natin ng mga personal altars po natin. Let us respond po sa message ng Panginoon ngayong pong gabing ito. Itaas natin sa Panginoon yung mga personal altars po natin. Huwag niyo pong hahayaan na ito'y maagaw ng kalaban ng mga bagay dito po sa mundo. At ang dalangin natin every year, lalong aangat ang level ng pagmamahal po natin sa Panginoon. Lift your hands to the Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord God. Awitin po natin, inawit natin kanina about Jesus is the foundation of our life. And because He is the foundation, magiging matatag ang bawat isa sa puso atin. Hindi tayo matitinag, anumang sirkumstansya. We can still be joyful. We can still trust God. Even in the face of discouragement, we will not be discouraged. In the face of sadness, we will not be sad. Hallelujah. In the face of hopelessness, we will not be hopeless.
There is hope in Jesus. Thank you, Jesus. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. Hallelujah. When everything around me is shaking, I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. So why would He fail now? He won't. Yes, you want, Lord God. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. Hallelujah. He won't. Thank you, Jesus. He won't fail. He won't fail. Rain came, wind blew, but my house was built on you. Thank you, Jesus. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew. My house was built on you. And I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, rain came, wind blew. My house was built on you. And I'm safe with you. I'm gonna make it through. 'Cause Christ is my firm foundation. Hallelujah. The rock on which I stand. When everything around me is shaking, I'll never Yes, be God, more Abasana. glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? For Christ is my firm foundation. Thank you, Jesus. The rock on which I stand. Everything around me shaking. Hallelujah. That I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. Yes, God. Yes, God. Thank you, Jesus. Before we will offer our personal altars to the Lord right now, alam niyo po itong theme nating Arise and Build. Ito po yung combination ng ating last theme about unshakable. Na lahat po ng ibibuild natin ngayon
ang prayer natin maging unshakable. If we will build once again our family altar, yung ating personal altar, care group, or even in your personal dreams na meron kayong gustong i-build, pati po yung patungkol sa paglilingkod at gawain ng Panginoon, ang prayer natin, all these things na i-build natin ay magiging unshakable. Sabi po ng inawit natin, wind blew, ang daming mga gustong wasakin yung buhay natin, pero hindi po tayo natinag because our foundation is Jesus Christ. So today, if you want to offer, first is your personal altar to the Lord. Lift your hands at sabihin mo sa Panginoon ang gusto mong sabihin sa oras na ito. Bago man po tayo mag-iwalay, let us start with God. Meron bang times na hindi po naging matatag yung devotional life natin? Ito na po yung time na hindi ka papayag. I-offer mo sa Panginoon niya. Lalo kang magiging matindi sa panalangin. Lalo mong pagbubulay-bulayan ng salita ng Panginoon ang pagkain ng iyong kaluluwa. Hindi mo ipagpapaliban yung mga spiritual disciplines mo na alam mong yan na magpapatibay ng iyong pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Hallelujah. Lord God, as we lift up our hands together with my brothers and sisters, lahat ng mga nandito po sa sanctuary at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po ngayon, all together, we are offering to you our personal altars, our devotional life, our prayer time, the meditation of your word, our personal spiritual activity and discipline. At dalangin namin, as we build this every day, lalo po itong nagiging matibay. Para po kaming nagtatayo ng isang malaking building na pinapatong po namin isa-isa yung pong mga bricks na ibig sabihin ng aming pong personal altar. Every day parang nagpapatong po kami ng another level of our relationship with you para ito po'y paangat ng paangat. At walang sino man pwedeng manira po nito sapagkat ang pundasyon ay ang aming pong Panginoon. We are connected to the source of life. We are connected to the source of grace, connected to the source of peace, the source of love, and everything that encourages us. Connected po kami doon. Kaya sa oras na ito, takpan niyo po sa inyong makapangyarihang dugo ang lahat ng relasyon ng bawat isa po sa amin. At kami po'y magsilbing inspirasyon sa mga nanghihina, sa mga tumalikod sa aming Panginoon. May we be an encouragement, Lord God, to these people, that they themselves will come back. And we cry for revival this 2025. Yung start pa lang po ng year na ito, nagbabalikan sa pag-ibig sa Panginoon. Umaangat yung apoy ng pag-ibig sa Panginoon. At marami po sa taon na ito, ang mga tumalikod, ang babalik sa kanilang relasyon sa aming Panginoon. We claim that, Lord God, this will be the year where many backsliders will be reconciled back to God. Yung mga dating naglilingkod, na umalis sa paglilingkod, sila po'y babalik na mas maapoy sapagkat may revival na mangyayari sa panahon na ito. And never na sila po'y bumalik sa dating gawain sapagkat nakita nila yung pong magandang plano po ninyo sa buhay po namin gaya ng aming narinig ngayon pong gabing ito. Napakagandang mensahe. Salamat sa magandang plano mo sa aming pong buhay. At ayaw po namin may manira ng plano ng Panginoon sa buhay po namin. Oh, we thank you, Lord God. At tanggapin niyo po ang aming pagsamba, ang aming panalangin at lahat ng aming kahilingan.
maging ang pag-offer ng aming pong personal altars po sa inyo. At ngayong oras na ito sa aming pansamantalang pagtatapos, uuwi kami na pinagpala ng aming Panginoon. Dala-dala ang kanyang kalakasan, ang kanyang banal na presensya, nagniningning sa buhay namin ang aming Panginoon sapagkat ikaw ang nagbibigay ng kasaganaan sa aming spiritual na buhay. Meron po mga panahon, hindi namin nakikita ng hayagan, pero totoo po na ang kamay ng Panginoon ay kumikilos sa aming buhay. Nakikita man, hindi man ito nakikita, hindi man ito nararamdaman. Subalit iyon ay totoo sapagkat ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, tapat siya sa kanyang mga pangako. O God, dismiss us with your love, your peace that passeth all understanding. Thank you for the joy that gives us strength. Lahat ng gawa ng aming mga kamay ay pinagpala na. At lahat ng mga pupuntahan po namin, Panginoon, sasamahan kami ng iyong banal na presensya. To you all glory, honor, and praise. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ang lahat po'y magsabi ng Amen. God bless us all. Magpatihan po tayo sa pangalan ng Panginoon.